Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe sa ating nangungunang Dear Pampagubot Stories. Hello, hello mga ka-alien! Isang pagbati mula sa ibang planeta ng mga kwento at karanasan. Muli tayong magsasama-sama para sa isa na namang yugto na tiyak na yayanig sa inyong mga damdamin at mag-iiwan ng aral na dadalhin nyo hanggang sa pag-uwi. Mula sa kalawakan ng ating imahinasyon, ibababa ko kayo sa isang pamilyar na lupa sa Barangay Palampas, Sitio Aglolood. Isang lugar na naging saksi sa paglaki, pagkadapa at muling pagbangon ng isang karakter na hinding-hindi nyo malilimutan. Handa na ba kayong maglakbay? Mula sa mga laro noong elementary hanggang sa mga puyatan at pangarap noong high school, samahan natin ang ating bida sa kanyang paglalakbay. Kaya naman, ihanda ang inyong mga pandinig dahil ito na ang kwento ni Mamaya Na dahil heto na ang inspiring story. Magandang araw sa inyong lahat mga ka-alien. Halina tunghayan natin ang kakaibang kwento ng pag-ibig na nagbibigay ng kilig, tuwa, lungkot, galit at pananabik. Ang kwentong ibabahagi natin ngayon ay hango sa totoong buhay na ipinadala ng ating suking tagapakinig na itatago natin sa pangalang Jonathan Tambiga o mas kilalanin natin sa pangalang Bebe Atan. Tulad ng iba, itong si Bebe Atan ay may pangarap din, lumaki sa simpleng pamumuhay at simpleng pamilya. Halina't pakinggan natin at tunghayan natin ang makulay na buhay ni Bebe Atan dito lang sa ating programang Pampagubot. Sa isang liblib pero napakasayang lugar sa Western Visayas, partikular na sa Barangay Palampas, Sitio Aglolood. Dito nagsimula ang lahat. Ang Sitio Aglolood ay isang lugar kung saan halos lahat ng tao ay magkakakilala at magkakamag-anak. Dito, ang balita ay mas mabilis pa kumalat kaysa sa apoy at ang bawat umaga ay binabati ng tilaok ng manok at ingay ng mga nagwawalis sa bakuran. Dito isinilang si Jonathan, isang sanggol na pagkalabas pa lang sa sinapupunan ay hindi umiyak. Imbes na umiyak, ngumiti ito ng ubod ng tamis sa nagpaanak na kumadrona. Sabi ng kumadrona sa nanay ni Atan na pawis pa. Mareng, yawa ang batang ito. Tignan mo, hindi man lang umiyak, ngumiti pa sa akin. At parang kumikinang ang gilagid, mukhang pagtubo ng ngipin nito ay kasing puti ng perlas. Iba ang karisma ng anak mo, sumagot ang nanay niya habang hinihingal. Naku mare, hayaan mo na. Basta malusog ang anak ko, walang problema. Tatawagin ko siyang Jonathan. Pero dahil mukha siyang bebe na laging nagpapakyut, tatawagin natin siyang Bebe Atan. At doon na nga nagsimula ang pagkabuo ng karakter ni Bebe Atan. Habang lumalaki si Atan sa Sitio Aglolood, napansin ng mga kapitbahay na hindi lang siya basta gwapo at may nakakasilaw ng ngiti. Kakaiba rin ang tabas ng kanyang dila. Paborito niyang panoorin ang mga lumang English movies sa kanilang maliit na telebisyon na pinapalo pa sa ibabaw para luminaw ang signal. Dahil dito, nagkaroon siya ng sariling estilo ng pagsasalita, isang malupit na Taglish na madalas ikalito ng kanyang mga kalaro at mga magulang. Isang hapon, nakita ng kanyang nanay si Atan na nooy 7 taong gulang pa lamang na nakikipag-usap sa mga alagang manok sa kanilang likod bahay. Hoy Atan, ano na naman iyang ginagawa mo dyan sa mga manok natin? Pakainin mo na nga iyan ng binilog na kanin at baka mangayayat na, sigaw ng kanyang nanay mula sa bintana ng kanilang kusina. Lumingon si Atan, inayos ang kanyang buhok gamit ang kamay na parang model sa shampoo commercial at sumagot ng may pamatay na ngiti. Mother, if you don't mind, kinakausap ko lang po ang mga chickens natin. Supposed to be. Dapat nakakapag-produce sila ng 3 eggs a day para sa breakfast natin. Pero masyado silang lazy. Eventually, kapag hindi sila nag-cooperate, baka maging masarap silang tinola by next week.
Napakamot na lang sa ulo ang nanay ni Atan. Yawa kang bata ka! Anong eventually ang sinasabi mo dyan? Huwag mo ngang i-Inglesin ang mga manok. Hindi nakapagtapos ng elementarya ang mga yan. Pakainin mo na lang bago pa ako kumuha ng pamalo. Tumawa lang si Atan at nagpatuloy sa pagpapakain. Maya-maya pa ay dumating ang kanyang mga kababatang tropa na sina Glenn at TJ. Sila ang mga batang madalas gusgusin at pinapawisan, malayong-malayo sa malinis at amoy baby na hitsura ni Atan. Atan, pre! Tawag ni Glenn habang tumatakbo papalapit at hinihingal. Sabi ni Kapitan, may paligado ng basketball sa court natin bukas. Sali tayo. Kailangan natin ng star player na akit sa mga nanonood. Tumingin si Atan kina Glenn at TJ o pinunasan ang konting pawis sa kanyang noo gamit ang malinis na panyo at ngumit ng pagkatamis-tamis. Glenn, TJ, my loyal friends, if you don't mind, ayoko sanang pagpawisan ang my delicate skin. Supposed to be, muse lang talaga dapat ako ng team natin para madistraan at ang mga kalaban sa kagwapuhan ko. Pero since you need my presence, I will play. Eventually, mapapasa din nila sa akin ang bola kasi they will be mesmerized by my face. Humalakak si TJ, TPJ at pinalo sa balikat si Atan. Yawa ka talaga, Atan. Muse ka dyan. Lalaki tayo, pre. Pero sige, basta galingan mo. Ang dami kayang manonood ng mga dalaga mula sa kabilang sityo. Sigurado, pag ngumiti ka na naman magkakamali ng pasa yung kalaban natin. Kinabukasan sa basketball court ng sityo Aglolood, ginanap ang paliga. Gaya ng inaasahan, hindi ang bola ang pinapanood ng mga tao, kundi si Bebe Atan na tumatakbo ng parang nag-slow motion sa pelikula. Bawat shoot niya, pumasok man o hindi, ay nagdudulot ng tilian sa mga kababaihan sa gilid ng court. Nanalo ang kanilang team, hindi dahil sa galing nilang mag-shoot, kundi dahil tuwing ngingiti si Atan, natutulala ang bantay niya. Ganito ka-espesyal ang buhay ni Atan sa kanilang barangay. Isang simpleng buhay pero pinakulay ng kanyang taglish at kakaibang karisma. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating ang araw na kailangan ng pumasok ni Bebe Atan sa unang baitang sa Palampas Elementary School. Unang araw pa lang ng klase, gumawa na agad siya ng eksena. Habang ang ibang mga bata ay umiiyak at nakakapit sa mga palda ng kanilang mga nanay dahil takot pumasok, si Atan ay naglalakad ng tuwid papasok sa gate. Kumakaway sa mga guro at parang isang politiko na nangangampanya sa sityo Aglolood. Kasama niya sina Panye at Narcy, ang dalawa pang idinagdag sa kanilang solidong tropa. Atan, pre, hindi ka ba kinakabahan? Tanong ni Panye habang kinakagat ang kanyang kuko. Baka masungit yung teacher natin sa grade 1. Sabi nila, nangungurot daw yon ng singit kapag hindi ka marunong magbasa ng mabilis. Tumigil si Atan sa paglalakad, hinarap si Panye at ibinigay ang kanyang pamatay na ngiti. Panye, my friend, if you don't mind, please relax your mind. Supposed to be, ang school is a place of happy learning. Hindi ito torture chamber. Eventually, mamahalin tayo ng teacher natin, lalo na kapag nakikita niya ang perfect attendance ko at ang aking perfect smile. Just follow my lead at hindi tayo mapapahamak. Nang pumasok sila sa classroom, nagpakilala ang kanilang guro na si Miss Santos, isang mahigpit at seryosong guro na may makapal na salamin. Pinatayo niya isa-isa ang mga bata para magpakilala sa unahan ng klase. Nang turn na ni Atan, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa harap, inayos ang kolar ng kanyang uniforme at tinitigan ng buong klase pati na rin ang nagulat na si Miss Santos. Good morning, classmates. Good morning, Miss Santos. Panimula ni Atan na may malinaw at buong boses, sabay ngiti
na nagpakita ng kanyang mapuputing ngipin. My name is Jonathan Tambiga, but you can call me Bebe Atan. I live in the beautiful sitio of Aglolood. Miss Santos, if you don't mind, please do not stare at my handsome face too much during our lesson. Supposed to be, nandito tayo para mag-aral ng mabuti and make our parents proud. Eventually, ako po ang magiging valedictorian ng batch na ito, kaya let's all be friends. Natahimik ang buong klase. Si Miss Santos ay napanganga, inaayos ang kanyang salamin at hindi alam kung tatawa ba o magagalit sa sobrang taas ng kumpiyansa sa sarili ng batang nasa harapan niya. Aba, Jonathan, sabi ni Mrs. Santos matapos makabawi sa pagkagulat. Napakagaling mong magsalita ha, may pa-English-English ka pa at napakataas ng pangarap mo. Valedictorian agad ang target mo sa unang araw pa lang ng grade 1. Ngumiti muli si Atan ng napakatamis. Yes, Miss Santos, supposed to be, we should always aim high sa buhay natin. Eventually, ang hard work at ang aking good attitude will pay off. Simula sa araw na yon, naging paborito ng mga guro si Atan sa Palampas Elementary School. Kapag may mga school program, laging si Atan ang ginagawang MC o kaya ay tagabigay ng opening remarks dahil sa husay nitong mag-Taglish at humarap sa maraming tao ng walang kaba. Tuwing recess naman, nakatambay ang buong tropa. Sina Glenn, TJ, Panye, Narcy at ang laging tahimik na si Jaime sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa likod ng eskwelahan. Dito nila pinagsasaluhan ang kanilang mga baon. Minsan, ang baon ni Narcy ay tuyo at malamig na kanin, habang kay Atan ay itlog at hotdog na may ketchup. Narcy, pre, sabi ni Atan habang hinihiwa ang hotdog niya gamit ang kutsara para hatiin sa kanilang magkakaibigan. If you don't mind, kunin mo na itong half ng hotdog ko. Supposed to be, friends share their blessings with each other. Eventually, kapag lumaki na tayo at naging rich ka na, ikaw naman ang manlilibre sa akin sa isang big restaurant sa Maynila. Napaluha ng konti si Narcy dahil sa bait ng kaibigan. Salamat, Atan. Yawa ka, nakakaiyak naman yung mga Taglish mo. Hindi ko masyadong maintindihan yung iba, pero ramdam ko yung sarap ng hotdog mo. Nagtawanan ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng pagiging feeling prinsipe at bida-bida ni Atan, nakita ng kanyang mga kaibigan ang purong kabutihan sa puso nito. Dumaan ang 6 na taon sa Palampas Elementary School at dumating ang araw ng kanilang graduation. Tulad ng kanyang ipinangako noong unang araw ng grade 1, natupad ang lahat. Tinawag ang pangalan ni Jonathan Tambiga bilang class valedictorian. Nang umakyat siya sa stage, halos magiba ang covered court sa lakas ng palakpakan. Hawak ang mikropono, tumingin si Atan sa mga tao. To our respected teachers and my fellow graduates, simula ni Atan. If you don't mind, gusto kong sabihin na ang medal na ito ay hindi lang for me. It is for everyone in Sitio Aglolood. Supposed to be, ang poverty ay hindrance sa education natin, but we proved them wrong. Eventually, we will all move forward to high school with our heads held high and our smiles as bright as the sun. Maraming salamat po. Matapos ang matagumpay na elementary years, tumuntong na ang ating bida sa high school. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang utak ang bit-bit ni Atan, bit-bit din niya ang mas tumitinding karisma na tila ba mas lalong kuminang sa paglipas ng panahon. Sa unang araw ng high school sa Palampas National High School, hindi pa rin nagbago ang porma ni Atan. Ang kanyang puting polo ay laging planchado, ang buhok ay laging may gel, at ang amoy niya ay amoy bagong paligo kahit tirik na ang araw.
kasama pa rin niya ang kanyang solidong barkada, sina Glenn, TJ, Panye, Narcy at Jaime. Atan pre, tignan mo yung mga freshman girls, bulong ni TJ habang naglalakad sila sa hallway. Lahat sila nakatingin sa'yo. Yawa, parang ikaw ang may-ari ng school na ito, ah? Tumigil si Atan sa harap ng isang salamin sa hallway, inayos ang kanyang kwelyo at tumingin kay TJ nang may kumpiyansa. TJ, my friend, if you don't mind, please do not be surprised. Supposed to be natural lang na mag-look sila sa akin because I represent the beauty of Sitio Aglolood. Eventually, masasanay din sila sa presence ko. Let's not let their stares distract us from our academic goals. Pumasok sila sa kanilang classroom at gaya ng dati, si Atan ang laging nasa harap. Sa bawat recitation, hindi siya nawawala. Isang araw sa kanilang science class, tinanong sila ng kanilang teacher tungkol sa global warming. Who can explain the effects of global warming to our environment? Tanong ng teacher. Tinaas ni Atan ang kanyang kamay ng dahan-dahan. Maama, if you don't mind, I would like to share my thoughts. Supposed to be, ang mundo natin is getting hotter because of the illegal logging, you know. Eventually, the ice in the North Pole will melt and it will be a disaster for everyone. So, we should plant more trees starting now na. Napangiti ang teacher at ang mga kaklase niyang babae ay halos himatayin sa kilig. Hindi dahil sa ice sa North Pole, kundi dahil sa paraan ng pagbigkas ni Atan ng eventually. Pero sa kabila ng kasikatan, nanatiling grounded si Atan. Kapag walang pasok, makikita mo siyang tumutulong sa bukid o kaya ay naglalakad sa sitio, aglolood bit-bit ang kanyang lumang bisikleta. Isang hapon, nakita siya ni Glenn na nakatitig sa malayo habang nakaupo sa damuhan. Atan, anong iniisip mo? Parang ang lalim yata ng hugot natin ngayon ha. Tumingin si Atan kay Glenn. Glenn, if you don't mind, I was just thinking about our future. Supposed to be, high school is just the beginning. Eventually, we will face bigger challenges. I want to make sure na kahit ano mangyari, we will stay as a group. Ang friendship natin is more important than any medal. Napaakbay si Glenn kay Atan. Yawa ka talaga ni Atan. Matalino ka na, gwapo ka na, pati ba naman sa drama, valedictorian ka pa rin? Nagtawanan ang dalawa. Pero sa likod ng mga tawa na iyon, nararamdaman ni Atan na may kulang pa. Isang bagay na hindi niya nakukuha sa libro o sa palakpak ng mga tao. At iyon ay ang pagkakaroon ng isang espesyal na tao na makaka-appreciate ng kanyang taglish sa mas malalim na paraan. Second year high school na si Bebe Atan nang magkaroon ng bagong transferee sa kanilang section. Isang babaeng nagngangalang Eki. Si Eki ay tahimik, mahinhin at may mga matang parang laging nangungusap. Nang pumasok siya sa classroom, parang tumigil ang mundo ni Atan. Ang kanyang taglish na laging ready ay biglang naghang. Class, this is Eki, our new student from the city. Pagpapakilala ng teacher. Jonathan, since you are the class president, please assist Eki and make her feel welcome. Tumayo si Atan pero sa unang pagkakataon medyo nabasag ang kanyang kumpiyansa. Lumapit siya kay Eki at ngumiti pero ang ngiti niya ngayon ay hindi pa bebe, ito ay tapat at medyo nahihiya. Hi Eki! Panimula ni Atan. If you don't mind, ako nga pala si Jonathan but my friends call me Bebe Atan. Supposed to be, I should give you a tour of the school later. Eventually, you will like it here in Palampas High. Tumingin si Eki sa kanya at ngumiti ng tipid. Salamat Atan. Medyo naninibago lang ako pero mukhang mababait naman ang mga tao rito. Simula noon, laging kasama ni Atan si Eki.
Tinutulungan niya ito sa mga lesson at sinasabayan sa pagkain tuwing recess. Siyempre, hindi ito nakaligtas sa panunukso ng tropa. Isang araw, habang naglalakad sina Atan at Eki sa garden ng school, biglang sumulpot sina Narsi at Panye mula sa likod ng mga halaman. Ayan na! Ang prince at princess ng sityo aglolood, biro ni Narsi. Atan, yawa ka! Nakahanap ka na yata ng katapat mo hindi na lang manok ang kinakausap mo ngayon. Namula si Atan at napatingin kay Eki na natawa rin ng mahina. Hinarap ni Atan ang kanyang mga kaibigan. Narsi, Panye, if you don't mind, please stop the teasing. Supposed to be, we are just studying for our project in English. Eventually, matatapos din kami rito, so please leave us alone for a while. Nang umalis ang mga kaibigan niya, humarap si Atan kay Eki. Sorry about them, Eki. Minsan talaga, my friends are a bit noisy, but they have good hearts. Okay lang, Atan, sagot ni Eki habang nakatingin sa mga bulaklak. Nakakatuwa ka nga magsalita unique. Bakit ka laging may eventually at supposed to be? Napakamot si Atan sa kanyang ulo. I don't know, Eki. Supposed to be I just want to express myself better. Eventually, naging habit ko na siya. If you don't mind, do I sound weird to you? Umiling si Eki at tumingin ng diretso sa mga mata ni Atan. Hindi. Actually, nagustuhan ko nga Parang doon kita mas nakilala. Huwag mong babaguhin yan, ha? Doon naramdaman ni Atan ang isang kakaibang spark. Sa loob ng 2 taon sa high school, si Eki ang naging inspirasyon niya. Si Eki ang dahilan kung bakit mas lalo niyang pinagbuti ang pag-aaral. Pero gaya ng sabi nila, ang gubot o gulo ay laging kasunod ng saya. Naging usap-usapan sa buong school ang kanilang MU o Mutual Understanding. Pero may isang tao na hindi natutuwa sa nakikita niya. Si Bridget, ang cheerleader na matagal nang may gusto kay Atan. Dito na magsisimulang magkaroon ng lamat ang tahimik na buhay ni Bebe Atan. Isang selos na hahantong sa isang malaking pampagubot na eksena sa hallway ng Palampas High. Mga ka-alien, nagpapatuloy ang ating kwento. Sa bawat kwento ng pag-ibig, hindi pwedeng walang kontrabida. At sa buhay ni Bebe Atan sa Palampas National High School, ang kontrabidang iyon ay walang iba kundi si Bridget. Si Bridget ang anak ng isa sa mga may-ari ng malaking lupain sa Karatig Barangay. Maganda, sikat at sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. At ang gusto niya simula pa noong grade 7, walang iba kundi si Bebe Atan. Isang hapon, habang naglalakad si Atan at Eki sa hallway bit-bit ang mga libro para sa kanilang research, biglang humarang si Bridget kasama ang kanyang 2 alipores. Nakataas ang kilay nito at bakas sa muka ang galit na matagal na niyang kinikimkim. So ito na pala ang bagong kinahuhumalingan ng valedictorian natin. Mataray na bungad ni Bridget habang nakatingin ng masama kay Eki. Isang transferee na mukhang hindi naman marunong mag-ayos. Atan naman! I thought you have standards. Napatigil si Atan. Inayos niya ang kanyang salamin at humakbang ng kaunti para protektahan si Eki. Ngumiti siya, pero ang ngiting ito ay seryoso. Bridget, if you don't mind, please do not talk to Eki like that. Supposed to be, we are all students here at dapat may respect tayo sa isa't isa. Eventually, mapapagod ka rin sa kakabuli. So why not stop it now? Lalong nagalit si Bridget. Inuutusan mo ba ako, Atan? Akala mo ba dahil gwapo ka at matalino, pwedeng-pwede mo na akong pagsabihan? Baka nakakalimutan mo, ang daddy ko ang nag-donate ng mga electric fan sa classroom nyo? Sumingit si Eki ng mahinahon. Bridget, wala kaming ginagawang masama sa iyo. Nag-aaral lang kami.
Shut up! Hindi ikaw ang kinakausap ko, sigaw ni Bridget. Lumingon siya kay Atan. Atan, mamili ka. Iyong babaeng iyan na walang alam kundi sumunod-sunod sa'yo o ako na pwedeng tumulong sa'yo para mas lalong sumikat. Tumingin si Atan kay Bridget tapos kay Eki at ibinigay ang kanyang pinakamakalmadong boses. Bridget, supposed to be, ang fame ay hindi nabibili o napipili. It is something that comes naturally. If you don't mind, I choose to be with someone who appreciates my Taglish and my simple life in Sitio Aglolood. Eventually, marirealize mo rin na hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa tapang. Let's go, Eki! Tumalikod si Atan at iniwan si Bridget na nagwawala sa hallway. Pero bago sila makalayo, sumigaw si Bridget. Hindi pa tayo tapos, Atan. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo ang araw na ito. Eventually, luluhod ka rin sa harap ko. Nang makarating sila sa garden, napaupo si Atan sa bench. Eki, I'm sorry. Supposed to be, hindi ka dapat nadadamay sa ganitong gubot. Eventually, Bridget will find someone else to bother. If you don't mind, huwag mo na lang siyang isipin. Hinawakan ni Eki ang kamay ni Atan. Salamat, Atan. Hindi ako natatakot kay Bridget basta alam kong nandyan ka. Pero alam mo, parang kinabahan ako sa sinabi niya. Parang may gagawin siyang hindi maganda. Ngumiti si Atan at pinisil ang kamay ni Eki. Don't worry, Eki. My friends, sina Glenn, TJ at ang buong tropa, they will protect us. Supposed to be solid kami. Eventually, everything will be fine. Pero sa likod ng mga salitang iyon, naramdaman ni Atan ang bigat ng panganib. Si Bridget ay hindi basta-basta sumusuko at ang susunod na hakbang nito ay tatama sa kung saan pinaka-vulnerable si Bebe Atan. Pangatlong taon na sa high school at mas lalong tumindi ang pagsasama ni Atan at Eki. Sila ang naging power couple ng Palampas National High School. Pero sa likod ng tagumpay sa eskwelahan, unti-unting dumidilim ang ulap sa Sitio Aglolood. Ang tatay ni Atan na isang magsasaka ay nagsimulang magkasakit. Ang kanilang mga pananim ay sinalanta ng peste at ang mga utang ay nagsimulang magpatong-patong. Isang gabi, narinig ni Atan ang kanyang mga magulang na nag-uusap sa kusina. Paano na ang pag-aaral ni Jonathan sa kolehiyo? Tanong ng kanyang nanay habang umiiyak. Kahit valedictorian siya, kailangan pa rin ng panggastos sa lungsod. Wala na tayong maibebenta. Sumagot ang kanyang tatay ng may mahinang boses. Kakausapin ko ang mga kamag-anak natin, pero kung wala talaga, baka kailangan muna niyang huminto. Napaluha si Atan habang nakikinig sa likod ng pinto. Kinabukasan, pumasok siya sa school na medyo matamlay. Napansin agad ito ng kanyang tropa. Atan, pre, yawa ka, bakit parang wala sa ayos ang gel ng buhok mo ngayon? Biro ni Narcy. At nasaan ang eventually mo? Parang nanahimik ka yata? Pilit na ngumiti si Atan. Narcy, if you don't mind, medyo pagod lang ako. Supposed to be. I should be happy because malapit na ang graduation, but eventually we have to face the reality of life. Lumapit si Eki sa kanya. Atan, may problema ba? Pwede mo namang sabihin sa akin. Hinarap ni Atan si Eki. Eki, supposed to be, everything is perfect. But my family is struggling. Eventually, baka hindi ako makapag-enroll sa college sa Maynila gaya ng plano natin. If you don't mind, wag mo muna sabihin sa iba. I want to enjoy our remaining days in high school. Hindi alam ni Atan na nakikinig pala sa tabi si Bridget. Isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa labi ng kontrabida. So, ang prince ng Aglolood ay wala palang budget? Bulong ni Bridget sa sarili. This is my chance. Dumating ang graduation day. Gaya ng inaasahan, si Jonathan Bebe Atan Tambiga ang muling nagtapos bilang valedictorian.
Sa kanyang speech, punong-puno pa rin siya ng pag-asa pero may halong lungkot ang kanyang mga mata. My fellow graduates, supposed to be, today is the start of our big dreams. If you don't mind, I want to thank my parents for everything. Eventually, kahit mahirap ang daan, we will find a way to reach the stars. Pagkatapos ng ceremony, nilapitan siya ni Bridget sa harap ng maraming tao. Congrats, Atan! Napakagandang speech, pero balita ko, hanggang dito na lang ang talino mo? Sayang naman. If you want, I can talk to my dad. Pwede kanyang bigyan ng scholarship basta alam mo na, lumayo ka na sa eki na yan at sumama sa akin sa city. Tumingin ang buong tropa kay Atan, naghihintay ng kanyang sagot. Inayos ni Atan ang kanyang medal, tumingin ng diretso kay Bridget at ngumiti ng pinakapogi niyang ngingiti. Bridget, if you don't mind, my dignity is not for sale. Supposed to be, ang pangarap ay pinaghihirapan, hindi ipinagpapalit sa puso ng ibang tao. Eventually, makakahanap ako ng paraan ng hindi sumasandal sa iyo. Thank you for the offer, but no thanks. Nagpalakpakan ang mga tao, lalo na sina Glenn at TJ. Yawa ka talaga, Atan! Walang kupas! Sigaw ni TJ pero pag-alis ni Bridget na galit, yinakap ni Atan ang kanyang diploma ng mahigpit. Alam niya na pagkatapos ng araw na ito, hindi na classroom ang kanyang haharapin, kundi ang malupit na mundo ng pagtatrabaho para makatulong sa pamilya. Ang prince ng Palampas High ay pansamantalang magbababa ng kanyang korona para maging isang ordinaryong manggagawa. Pero ang kanyang taglish at ang kanyang pangarap, hindi iyon mawawala. Eventually, babalik siya. Matapos ang graduation, imbes na ballpen at notebook ang hawak ni Bebe Atan ngayon ay ang manibela ng kanyang kinakalawang pero matapang na bisikleta. Dahil walang budget para sa pamasahe sa bus, nagdesisyon ang ating bida na lakbayin ang malalayong lugar para maghanap ng trabaho. Mula sa sityo Aglolood, binuhat ni Atan ang kanyang pangarap. Atan, pre, saan ka pupunta? Yawa, ba't may baon kang isang kalderong kanin sa likod ng bisikleta mo? Sigaw ni Glenn nang makita si Atan sa kalsada. Itinigil ni Atan ang pagpadyak, pinunasan ang pawis na tila ba glow lang sa kanyang mukha at ngumiti. Glenn, my friend, if you don't mind, I am going on a journey. Supposed to be, I should be in a university but life is a bit complicated now. Eventually, makakarating din ako sa dulo ng mundo para makahanap ng work. I will pedal until my legs give up. Dulo ng mundo? Pre, hanggang Katiklan lang ang kalsadang yan. Malayo yan. Baka mapatid ang kadena mo. Paalala ni TJ na nakatambay din. TJ, supposed to be, ang distance is just a number. If you don't mind, I will use my alien energy para mabilis makarating. Eventually, babalik ako rito na may dalang tagumpay. Wish me luck, my dear friends. At doon, nagsimula ang pagpadyak ni Atan. Inikot niya ang bawat kanto ng probinsya. Dumaan siya sa putikan, umakyat sa mga matarik na burol, at nakipag-unahan sa mga tricycle. Habang nasa biyahe, kinausap ni Atan ang kanyang sarili para hindi antukin. Self, supposed to be, you are tired. But if you don't mind, just think of Eki and your family. Eventually, this bicycle will feel like a Ferrari. Umabot siya hanggang sa malapit sa Katiklan, ang dulo ng isla. Pagod na pagod, gutom at medyo maalikabok ang dati makinis na kutis. Habang nagpapahinga sa tapat ng isang malaking gata, nabasa niya ang karatula. Alien Nature Manufacturing Taguig. We need wig operator. Aha! Taguig sa Manila ito, sabi ni Atan. Supposed to be, hair is my specialty because my hair is always perfect. Eventually, this is the place I've been searching for. Inayos niya ang kanyang nag-ulong buhok, kinuha ang kanyang suklay sa bulsa, at kumatok sa gate ng may kumpiyansa. Pinasok siya ng guard na nabulag yata sa ngiti ni Atan.
Kuya, if you don't mind, I am here to apply. Supposed to be. I am the answer to your company's problems. Eventually, mapapasalamatan niyo ako. Dinala siya sa loob para sa interview. Ang mag-i-interview sa kanya, walang iba kundi ang masungit na floor manager na si Miss Menchu. Tiningnan ni Miss Menchu si Atan mula ulo hanggang paa. Anong alam mo sa paggawa ng wig, Mr. Tambiga? Mukha kang galing sa malayong planeta. Ngumiti si Atan, yung ngiting pampagubot na nakakalunod. Ma'am Menchu, if you don't mind, don't let my look deceive you. Supposed to be, I am a ex-ting guwapo. In my sitio, I am known for my precision. Kaya kong magsundot ng hibla ng buhok sa butas ng wig kahit nakapikit ang dalawa kong mata. Eventually, I can even do it while singing gamit aking high vocal. Napaawang ang bibig ni Miss Menchu. Magsundot ng nakapikit. Imposible iyan. Sigurado ka? Yes, ma'am. Supposed to be my senses are heightened. I can feel the vibration of the hair strands. Eventually, magiging pinakamabilis na manggagawa niyo ako. Just give me a chance. And if you don't mind, maybe a glass of water first. Sa sobrang bilib, o baka na-hypnotize sa ngiti, tinanggap ni Atan ang trabaho. Pero hindi niya alam ang paggawa ng wig ay magiging simula ng isang malaking gubot o gulo sa kanyang puso. Nagpapatuloy ang kwento. Mga ka-alien, tanggap na si Bebe Atan sa St. Wigredo Hair Solutions dahil sa kanyang imposibleng kakayahan na magsundot ng buhok ng nakapikit na sa totoo lang ay tsamba lang pero dahil gwapo siya, mukhang totoo, naging star employee agad siya. Pero sa loob ng pagawaan, hindi lang buhok ang mabilis na nahuhulog, pati ang mga puso ng mga kababaihan doon. Dito na pumasok ang tatlong wig angels na magpapagulo sa buhay ni Atan. Sina Sofia, Constancia at ang dati nating kakilala na si Bridget na nag-undercover dahil nalaman niyang nandoon si Atan. Isang araw, habang seryosong nagsusundot ng buhok si Atan, lumapit si Sofia, ang babaeng laging amoy pabango at mahilig mag-short shorts. Atan, if you don't mind, baka pwedeng paturo kung paano mo ginagawa yan. Masyado ka kasing mabilis eh. Baka pwedeng sabay tayo mag-lunch mamaya. Tumingin si Atan at ngumiti ng pabebe. Sofia, my coworker, supposed to be, busy ako. But if you don't mind, I can show you the technique. Eventually, magiging kasing galing mo rin ako. Lunch, we will see. Biglang sumingit si Constancia, ang tahimik pero dangerous na babaeng laging may dalang nilagang saging. Atan, huwag kang maniwala diyan kay Sofia. Masyadong malikot iyan. Heto saging, pampalakas ng tuhod mo sa pagbibisikleta. Supposed to be, kailangan mo ng energy. Thank you, Constancia. Sabi ni Atan habang kinukuha ang saging. If you don't mind, I will eat this later. Supposed to be, energy is essential for my high precision sandot. Eventually, I will share some with you. Pero, ang pinakamatindi ay si Bridget na nagsuot ng wig para hindi makilala agad. Lumapit siya kay Atan at bumulong. Atan, hindi mo ba ako nakikilala? Supposed to be, you should miss me. Eventually, mapapagod ka rin sa mga babaeng iyan. Ako lang ang makakapagbigay sa iyo ng buhay na gusto mo. Napatigil si Atan. Bridget, yawa, ikaw ba yan? Supposed to be, nasa city ka. Why are you here in the wig factory? Dahil sa iyo, Atan. If you don't mind, mas gusto ko ang sundot mo kaysa sa kahit anong yaman, sabi ni Bridget ng pabiro. Dito na nagsimula ang gulo. Ang tatlong babae ay nag-aagawan sa atensyon ni Bebe Atan. Sa umaga, si Sofia ang magdadala ng kape. Sa tanghali, si Constancia ang maghahain ng ulam.
At sa hapon, si Bridget ang mag-aabang sa kanya sa labas ng gate kasama ang kanyang kotse para i-distract si Atan sa kanyang bisikleta. Si Atan bilang mabilis matukso, lalo na kapag may libreng pagkain at mapuri, ay nagsimulang mahilo. Supposed to be I love Eki, but if you don't mind, these three ladies are making my life so exciting. Eventually, baka magulo ang aking focus sa paggawa ng wig. Yawa, ano ba itong pinasok ko? Isang gabi, habang nagbibisikleta si Atan pauwi sa kanyang maliit na tinutuluyan, bigla siyang hinarang ng tatlo. Atan, mamili ka na. Sino sa amin ang isasabay mo mamaya sa panunood ng sine? Sabay-sabay nilang tanong. Napakapit si Atan sa kanyang manibela. Ladies, if you don't mind, please calm your hearts. Supposed to be, I am just a simple worker. Eventually, we are all friends here. But since you are fighting over me, let's just say, the one who can sandot the fastest will be my date. Nagkagulo ang tatlo sa pagawaan. Lahat sila ay nag-aral magsundot ng buhok ng nakapikit habang si Atan ay nakatingin lang at tumatawa. Pero sa likod ng mga tawa, may isang text message siyang natanggap mula kay Eki. Atan, kumusta ka na dyan? Miss nakita. Napabuntong hinala ang ating bida. Yawa, supposed to be, I am loyal. But if you don't mind, ang gulo na ng buhay ko rito sa wig factory. Eventually, kailangan kong mag-decide bago pa ako masundot ng sarili kong tadhana. Nagpapatuloy ang ating kwento sa St. Wigredo Hair Solutions o Alien Nature Manufacturing Taguig. Habang tumatagal, lalong nagiging mainit ang labanan ni na Sofia, Constancia at Bridget para sa atensyon ni Bebe Atan. Si Atan naman dahil likas na mabait at feeling prince ay hindi makahindi sa mga biyaya. Isang araw nagkasabay-sabay ang tatlo sa station ni Atan at dito na pumutok ang matagal nang namumuong tensyon. Atan, if you don't mind, heto ang special lasagna na niluto ko para sa iyo, bungad ni Sofia, habang hinahawi ang kanyang mahabang buhok. Supposed to be for 2 people ito, so we should eat together later. Hindi nagpaapi si Constancia. Wait lang, Sofia. Atan, supposed to be, kailangan mo ng iron. Heto, ang dinuguan na gawa ni nanay. Eventually, mas malalakas ang sundot mo sa wig kapag ito ang kinain mo. Biglang sumingit si Bridget na nakasuot pa rin ang kanyang disguise na wig. Pero halata na ang kanyang matapang na boses. Excuse me, ladies, Phoebe, if you don't mind, Atan and I have a history. Supposed to be, he should be eating with me sa isang 5-star restaurant. Hindi dito sa tabi ng mga hibla ng buhok. Eventually, marirealize niya na ako ang may pinakamalaking budget sa inyong lahat. Napatigil ang buong production line. Napakamot sa ulo si Atan, inayos ang kanyang suot na apron at tumingin sa 3 babaeng tila handa ng magsabunutan gamit ang mga ginagawa nilang wig. Ladies, please calm down your emotions. Awat ni Atan na may kasamang pamatay ng ngiti. If you don't mind, it's not supposed to be like this. Nasasaktan ng my golden heart kapag nakikita kayong nag-aaway because of me. Eventually, mapapagod lang kayo. How about this? If you don't mind, pagsamahin natin ang lasagna, dinuguan at ang budget nyo. Let's have a feast. Supposed to be sharing is loving. Nagtitinginan ang tatlo. Kahit galit sila, hindi nila matanggihan ang karisma ni Atan. Pero bago pa sila makakain, dumating ang masungit na si Miss Menchu. Tambiga! Bakit nakatambay ang tatlong ito sa station mo? If you don't mind, ang output mo for today ay mababa. Supposed to be, naka100 wig ka na. Eventually, mapipilitan akong idededak ito sa sahod mo. Agad na kumilos si Atan. Miss Menchu, please relax your soul. Supposed to be,
I am just motivating my coworkers. If you don't mind, I will show you my legendary speed. Watch this. Pumikit si Atan. Kinuha ang needle at nagsimulang magsundot ng buhok ng napakabilis. Sa sobrang bilis, hindi mo na makita ang kamay niya. Yawa, nakapikit nga siya. Sigaw ni Narcy na napadaan para mag-deliver ng supply. Dahil sa bilis ni Atan, napahanga muli si Miss Menchu. Pero sa labas ng factory, may mas malaking gubot na naghihintay. Nagpapatuloy ang pampagubot story, mga ka-alien, habang si Atan ay busy sa pag-aayos ng gulo sa pagitan ni na Sofia, Constancia at Bridget. Hindi niya alam na ang kanyang supposed to be loyal girlfriend na si Eki ay nasa gate na ng factory. Nag-ipon si Eki ng pamasahe para sorpresahin si Atan dahil 3 linggo na itong hindi nagpaparamdam ng maayos. Pagpasok ni Eki sa factory, ang unang nakita niya ay si Atan na nakapaligid ang 3 babae habang sinusubuan siya ng lasagna ni Sofia at pinapaypayan ni Constancia. Si Bridget naman ay nakahawak sa braso ni Atan. Atan! Mahinang tawag ni Eki. Ang kanyang boses ay tila isang kidlat sa gitna ng maaraw na tanghali. Napatayo si Atan. Halos malaglag ang needle na hawak niya. Eki, yawa! My love, if you don't mind, what are you doing here in this hair establishment? Supposed to be, nasa sitio Aglolood ka. Tumulo ang luha ni Eki. Supposed to be, Atan? Akala ko ba nagtatrabaho ka ng maigi rito para sa pamilya mo? Pero bakit parang may harem ka na rito? Sino ang mga ito? Agad na sumagot si Sofia. I am his lunch partner. Supposed to be, we are close. Sumunod si Constancia, I am his saging provider. Eventually ako ang mag-aalaga sa kanya. At si Bridget tinanggal ang kanyang wig disguise ng may katarayan. At ako ang kanyang future. If you don't mind, provincial girl, umuwi ka na. Hinarap ni Eki si Atan, nanlilisik ang mga mata. Jonathan Tambiga, ginamit mo pa ang eventually at supposed to be mo para mambabae? Akala ko iba ka. Akala ko ang sundot mo ay para lang sa mga wig, pero mukhang pati sa mga babae, sinusundot mo ang damdamin nila. Napaluhod si Atan, pero pogi pa rin ang bagsak. Eki, if you don't mind, let me explain. Supposed to be, it's just a misunderstanding. These ladies are just my co-workers who are very supportive. Eventually, ikaw lang naman ang laman ng my heart. It is just that my charisma is too strong. Hindi ko mapigilan. Charisma mo ang mukha mo. Sigaw ni Eki. Kinuha niya ang isang bagong gawang wig at ibinato kay Atan. Nay, eventually magsama kayo ng mga wig mo. If you don't mind, break na tayo. I am going back to Aglolood. Nag-walk out si Eki. Susundan sana siya ni Atan pero hinarangan siya ni na Sofia, Constancia at Bridget. Hayaan mo na siya, Atan. Supposed to be, kami ang nandito para sa'yo. Sabi ni Bridget. Dito na naramdaman ni Atan ang tunay na gulo. Nawala ang kanyang inspirasyon. Ang kanyang bisikleta na nasa labas ay parang malungkot din. Tumingin si Atan sa langit at bumulong. Self! Supposed to be, I am the Prince of Palampas. But now I am the King of Gubot. Eventually, kailangan kong bawiin si Eki. Even if I have to pedal my bicycle back to the province nang walang tigil. Yawa, ba't kasi ang pogi ko? Matapos ang matinding komprontasyon sa factory, iniwan ni Eki si Bebe Atan na luhaan at may nakasabit pang wig sa balikat. Ngunit si Atan hindi basta-basta sumusuko. Inayos niya ang kanyang nagulong uniforme, kinuha ang kanyang maalamat na bisikleta at humarap sa 3 babaeng nakaharang. Ladies, if you don't mind, please step aside. Supposed to be, I am your co-worker, but right now I am a man on a mission.
Eventually, mapapatawad niyo rin ako because my heart belongs to only one provincial girl. Yawa, kailangan kong mahabol ang bus ni Eki. Atan, wag! Supposed to be, mag-o-overtime pa tayo. Sigaw ni Sofia, pero huli na ang lahat. Humaharurot na ang padyak ni Bebe Atan. Sa sobrang bilis, muntik na siyang mag-overshoot sa kanto. Ang target niya, ang Linao Express na bus na sinasakyan ni Eki pabalik ng sitio Aglolood. Habang nagbibisikleta sa highway, tumatalsik ang pawis ni Atan na parang mga kristal sa ilalim ng araw. Supposed to be, all muscles are tired. But if you don't mind, think of the eventually moments nyo ni Eki. Padyak, Atan, padyak. Sa gitna ng kalsada, may nakasalubong siyang bagong karakter, si Mang Kanor. Isang magbobote na may kariton na puno ng mga bote ng gin. Muntik na silang magbanggaan. Hoy! Yawa kang bata ka, ba't ka nagmamadali? Akala mo ba dulo na ng mundo? Sigaw ni Mang Kanor. Tumigil sandali si Atan, inayos ang buhok at sumagot, Old man, if you don't mind, I am chasing my destiny. Supposed to be, ang bus na yon ay malayo na. Eventually, mawawala ang love of my life kung hindi ko bibilisan. Do you have any extra water? Bilib si Mang Kanor sa taglish ni Atan. Tubig? Wala. Pero may tira kong lambanog dito, pampalakas ng tuhod. Supposed to be, I don't drink. But for Eki, I will take a sip. Uminom si Atan at tila ba nagkaroon ng turbo ang kanyang mga binti. Sa bawat padyak, sumisigaw siya ng Eki, I am coming! If you don't mind, wait for me! Umabot siya sa terminal ng bus, pero ang Linao Express ay kakaalis lang. Yawa! Supposed to be, I am fast, but the bus is faster. Eventually, kailangan ko ng shortcut. At doon pumasok si Atan sa isang madilim at masukal na shortcut sa kagubatan ng palampas, bit-bit ang kanyang bisikleta. Nagpapatuloy ang pampagubot story mga ka-alien. Habang tinatahak ni Atan ang shortcut sa gubat para unahan ang bus ni Eki, hindi niya alam na may nag-aabang sa kanyang panganib o baka naman bagong tukso. Sa gitna ng masukal na daan, biglang sumabog ang gulong ng kanyang bisikleta. Yawa, supposed to be, my tires are heavy duty. But if you don't mind, bakit ngayon pa kayo bumigay? Eventually, may iwan na talaga ako ng tadhana. Sigaw ni Atan sa langit. Habang naglalakad at hila-hila ang bisikleta, may narinig siyang kumakanta sa malapit na sapa. Isang napakagandang boses, nilapitan niya ito at laking gulat niya nang makita ang isang babaeng naglalaba. Ito si Ivana, ang sinasabing diyosa ng sapa ng barangay Palampas. Napatitig si Atan. Inalis ang dumi sa muka at nag-project. Excuse me, beautiful lady, if you don't mind, I am a traveler in distress. Supposed to be, I am chasing a bus, but eventually my bicycle gave up on me. Can you help me? Tumingin si Ivana kay Atan. Nagulat ito sa kagwapuhan ng lalaking nasa harap niya kahit madungis. Aba, taga-ibang mundo ka ba? Bakit ganyan ka magsalita? At bakit ang puti ng ngipin mo kahit nasa gubat ka? Ngumiti si Atan, yung ngiting nakakatunaw ng sabon panlaba. Ivana, if you don't mind, it is a long story. Supposed to be, I am a valedictorian and a Wigsundot expert. But right now, I am just a man who lost his tire and his girl. Eventually, kailangan kong makarating sa Aglolood. Natawa si Ivana. Valedictorian, Wigsundot, yawa ka, nakakatawa ka. Sige, tutulungan kita. Ang kuya ko ay may vulcanizing shop sa kabilang kanto. Pero bago yon, kumain ka muna rito. Masarap ang luto kong ginataang pako. Dahil mabilis matukso si Atan sa pagkain at sa magagandang mata. Nakalimutan niya sandali ang bus ni Eki. Supposed to be, I should be running. But if you don't mind, your ginataan smells like heaven. Eventually, 5 minuto ng eating won't hurt. Right? Habang kumakain, nagkwentuhan ng dalawa. Si Ivana pala ay isang nursing student na nagbabakasyon lang. Sa bawat tawa-bawa ni Ivana, parang nabubura ang alaala ni Bridget at Sofia.
Atan, huwag ka nang bumalik sa wig factory na iyan. Dito ka na lang sa palampas. Tutulungan kita, sabi ni Ivana. Pero biglang naalala ni Atan ang mukha ni Eki na umiiyak. Ivana, you are very kind and if you don't mind, very attractive. Supposed to be, I should stay. But eventually, I have a promise to keep. My heart is in Aglolood. Dahil sa bilib ni Ivana sa katapatan ni Atan, hiniram niya ang motor ng kuya niya at pinasakay si Atan. Sige na, Atan, ihatid na kita. Yawa, baka magbago pa ang isip ko at itago kita rito. Nakasakay sa motor, yakap-yakap ni Atan si Ivana habang hinahabol ang bus. Eki, wait for me. Supposed to be I am late. But eventually, I am arriving with a new friend. If you don't mind, please don't get mad again. Sa tulong ni Ivana, ang Diyosa ng Sapa, humaharurot ang motor patungo sa terminal ng bus kung saan inaasahang bababa si Eki. Si Atan, habang nakayakap sa bewang ni Ivana, ay hindi mapigilang mag-isip. Self, supposed to be, I am chasing my girlfriend. But if you don't mind, why does it feel like I am in an action movie with a beautiful leading lady? Eventually, magiging komplikado na naman ang my life nito. Yawa, bakit ba kasi ang hilig ko sa shortcuts? Nang makarating sila sa terminal, sakto namang bumababa si Eki mula sa Linaw Express. Mugto pa ang mga mata nito at halatang hindi nakatulog sa biyahe. Pero ang sanay dramatic reunion ay naging dramatic explosion nang makita ni Eki si Atan na bumababa mula sa motor ni Ivana at si Ivana naman ay hinahaplos ang likod ni Atan dahil sa pagod. Atan, sigaw ni Eki na halos mabitawan ang kanyang bag. Yawa ka talaga. Akala ko ba hinahabol mo ako para mag-explain? Pero bakit may kasama ka na namang bagong babae? At sa motor pa talaga kayo nakasakay? Napatalon si Atan sa gulat. Inayos ang kanyang nagulong buhok at humarap kay Eki. Eki, my love, please listen to my heart. If you don't mind, this is Ivana. Supposed to be, my bicycle exploded in the forest. Eventually, she saved my life and gave me ginataang pako. She is just a good Samaritan with a fast motor. Tumingin si Eki kay Ivana na parang susuriin ang bawat hibla ng buhok nito. Si Ivana naman, dahil palaban din, ay hindi nagpatalo. Hi, ako si Ivana. If you don't mind, Eki, I just helped him. Pero sa totoo lang, napakabait at napakagwapo pala nitong si Atan. Supposed to be. Ihahatid ko lang siya, pero parang ayaw ko na siyang paalisin. Lalong nag-apoy ang mga mata ni Eki. Aba, Atan, narinig mo yon? Eventually, lahat na lang ng babaeng makakasalubong mo nahuhulog sa'yo. Bridget, Sofia, Constancia, at ngayon itong si Ivana, ano ka, magnet ng yawa? Eki, supposed to be, loyalty is my middle name. Depensa ni Atan. If you don't mind, let's talk privately. Ivana, thank you for the ride and the pako. Eventually, I will pay you back. But right now, I need to fix my broken relationship. Tumalikod si Ivana nang may ngiting nakakaloko. Sige, Atan, basta huwag mong kakalimutan ng shortcut sa Sapa. Eventually, kapag iniwan ka niya, alam mo kung saan mo ako matatagpuan. Pag alis ni Ivana, naiwan si Atan at Eki sa ilalim ng mainit na araw ng terminal. Ang gubot ay nagsisimula pa lang. Nagpapatuloy ang ating kwento, mga ka-alien. Napilitan si Eki na pakinggan ang paliwanag ni Atan habang naglalakad sila pabalik sa Sitio Aglolood. Hila-hila ni Atan ang kanyang sirang bisikleta na parang pasan-pasan ang krus ng kanyang mga pagkakamali. Eki, if you don't mind, look at my tires. Sabi ni Atan habang hinihingal. Supposed to be, sumabog ito dahil sa tindi ng aking desire na mahabol ka. Eventually, napatunayan ko na I am willing to go through the forest and eat pako just to see your face again. Yawa, patawarin mo na ako. Huminto si Eki at tiningnan si Atan. Atan, matalino ka, valedictorian ka, pero bakit sa pag-ibig parang laging bagsak ang grade mo?
Supposed to be, ikaw ang prince ng sityo natin. Pero bakit ang daming drama? If you don't mind, napapagod na rin ako. Nang makarating sila sa sityo Aglolood, nagulat ang buong tropa. Sina Glenn, TJ, Panya, Narcy at Jaime. Atan! Pre! Yawa! Bakit mukha kang galing sa giyera? Tanong ni Glenn. At bakit hila-hila mo ang bisikleta mong parang binalatan ng kidlat? Glenn, my friends, supposed to be I am back for good. Sagot ni Atan. If you don't mind, help me fix my life. Eventually, I realized na ang tunay na happiness ay wala sa mga wig o sa mga babae sa lungsod. It is here, with Eki and with you guys. Pero ang akala nilang tahimik na pagbabalik ay nagambala ng isang mamahaling sasakyan ang pumasok sa kanilang sityo. Ang bumaba? Si Bridget, kasama ang kanyang mga tauhan at bit-bit ang isang papeles. Atan, supposed to be, you can hide from me. But if you don't mind, I found you, sabi ni Bridget ng may katarayan. Heto ang papeles ng lupa nyo sa Aglolood. My dad bought the mortgage. Eventually, kung hindi ka sasama sa akin sa Maynila, mawawalan ng tirahan ang pamilya mo. So Atan, sino ang pipiliin mo? Ang puso mo o ang bahay nyo? Natahimik ang buong sityo Aglolood. Tumingin si Atan sa kanyang mga magulang na nakadungaw sa bintana. Tiningnan niya si Eki na umiiyak. At tiningnan niya ang mayabang na si Bridget. Inayos ni Atan ang kanyang lukot na polo. Kinuha ang kanyang needle na pangsundot ng wig sa bulsa bilang alaala at humarap kay Bridget. Bridget, if you don't mind, you are very powerful. Supposed to be I should be scared. But eventually, I realized that a home is not just a piece of land. It is where your heart is true. Even if we lose this house, as long as I am with Eki and my friends, I am still the Prince of Aglolood. Yawa, hindi mabibili ng pera ang aking taglish. Ang sagot ni Atan ay nagdulot ng hiyawan sa buong sityo. Pero ano ang gagawin ni Bridget? At sapat na ba ang tapang ni Atan para bawiin ang lahat? Tensyonado ang buong sityo Aglolood. Nakaparada ang minas ang mamahaling sasakyan ni Bridget sa tapat ng bahay ni Atan. Habang ang ating bida ay nakatayo sa gitna ng kalsada, hila-hila pa rin ang kanyang sirang bisikleta. Hawak ni Bridget ang papeles ng lupa at sa likod niya ay ang dalawang bodyguard na mukhang hindi rin nakapagtapos ng elementarya. Atan, last chance! Sabi ni Bridget habang pinapaypayan ng sarili ng mamahaling abaniko. If you don't mind, pirmahan mo na itong contract. Work for me sa city as my personal hair specialist and I will tear this mortgage paper. Supposed to be, we are a perfect match. Eventually, makakalimutan mo rin ang Eki na yan. Tumingin si Atan sa kanyang tropa. Sina Glenn, TJ at Narcy ay handa ng sumugod bit-bit ang mga kawayan at tirador. Pero pinigilan sila ni Atan. My friends, please hold your fire. Supposed to be, this is a battle of the brains and not muscles. If you don't mind, let me handle this lady with my logic. Humakbang si Atan ng pito. Huminto sa harap ni Bridget at ngumiti. Yung ngiting parang may kasamang spotlight mula sa langit. Bridget, supposed to be you are smart because you are rich. But if you don't mind, I read the law back in high school as a valedictorian. According to the eventually clause ng land reform and human rights, hindi mo pwedeng bawiin ang lupa ng walang due process. Plus, if you don't mind, my friends here are witnesses na you are trying to blackmail me. Yawa! That is illegal! Nagulat si Bridget. What? Anong eventually clause? Gawa-gawa mo lang iyan, Atan. Supposed to be, it exists in my vocabulary. Sagot ni Atan ng may kumpiyansa. At heto pa, Bridget, supposed to be you bought the debt. But eventually, I already have the money to pay the initial interest. Boys, ilabas ang treasury.
Biglang lumabas si Narcy Bitbit ang isang malaking garapon ng barya. Ang mga naipon ni Atan mula sa pagsusundot ng wig ng nakapikit kasama ang ambag ng buong sityo. Heto ang pera, Bridget. If you don't mind, it's mostly 5 peso coins. But eventually, abot iyan ng 1,000. Bilangin mo kung gusto mo, yawa ka! Sigaw ni Narcy. Napahiya si Bridget sa harap ng maraming tao. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang mag-chant, Atan! Atan! Valedictorian! Valedictorian! Sa sobrang inis ni Bridget, pumasok siya sa kanyang sasakyan. This is not over, Atan. Eventually, magmamakaawa ka rin sa akin. Nang humarurot ang sasakyan ni Bridget, yinakap ni Atan si Eki. Eki, if you don't mind, the threat is gone for now. Supposed to be, I am just a worker, but for you, I am a hero. Eventually, mababayaran natin ang buong utang through hard work and more. Wig sundot, nagpapatuloy ang ating kwento. Mga ka-alien, akala ni Atan ay tapos na ang gulo. Pero makalipas ang ilang araw, dumating ang isang masamang balita. Mula sa lungsod, ang St. Wig Radio Hair Solutions ay nagsara dahil sa isang wig scandal. Ang balita, ang mga wig daw na ginagawa ni Atan habang nakapikit ay biglang nalalagas kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Yawa! Atan! Pre! Tawag ni Glenn habang hawak ang lumang dyaryo. Sabi rito, the blind sun dot technique was a disaster. Yung mga wigs na ginawa mo naging kalbo after 1 week. Pinaghahanap ka ng mga galit na customer. Napatayo si Atan mula sa kanyang pagkakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Glenn, if you don't mind, that is impossible. Supposed to be, my technique is flawless. Eventually, baka yung glue ang may problem, hindi ang aking sundot. Dahil dito, nawalan ng trabaho si Atan at ang kanyang record bilang star employee ay naging most wanted. Pero sa gitna ng krisis na ito, lumabas ang pagiging madiskarte ng ating bida. Eki, my love, if you don't mind, I have a new vision. Sabi ni Atan habang nakatingin sa kanilang malawak na lupain sa Aglolood. Supposed to be, I am a hair specialist, but eventually I realized na ang sityo natin has something better than hair. We have abaka. If you don't mind, we can use abaka fibers to create the immortal wig. Isang wig na hindi nalalagas kahit bagyuhin. Abaka wig! Atan! Yawa! Seryoso ka ba? Tanong ni TJ. Yes, TJ. Supposed to be, natural fibers are stronger. Eventually, we will build our own factory here in Aglolood. Kaga Wig Productions. If you don't mind, I will be the CEO and you guys will be the managers. Eventually, hindi na natin kailangan lumuwas ng city. Naging busy ang buong sityo. Si Atan ang nagtuturo kung paano ang tamang sundot at gamit ang abaka. Si Eki ang manager ng finances, sina Glenn at TJ ang taga-ani ng abaka. Pero sa gitna ng kanilang pag-asenso, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang matandang lalaki na nakasuit at may dalang black briefcase. Excuse me, I am looking for the man they call Bebe Atan. Sabi ng matanda, if you don't mind, I am a lawyer from a big international agency. Supposed to be, we saw your abaka wig design online. Eventually, we want to offer you $1 million contract. Nalaglag ang hawak na abaka ni Atan A? $1 million! Yawa! Supposed to be I am just a provincial boy, but if you don't mind, can we talk about this over some ginataang pako? Eventually, we need to make sure my friends are included in the deal. Dito na magbabago ang kapalaran ni Bebe Atan. Pero sa gitna ng yaman at tagumpay, sapat na ba ito para makuha ang final answer mula sa puso ni Eki? O baka naman may pahabol pang eventually ang tadhana? Ang dating sityo na amoy dayami at amoy manok, ngayon ay amoy pabango na dahil sa tagumpay ng Kaga Wig Production. Si Bebe Atan
na dati ay nagbibisikleta lang, ngayon ay may-ari na ng isang gold-plated na tricycle na may sound system na laging tumutugtog ng reggae at alternative rock. Atan, pre, yawa, ang ganda ng bagong tricycle mo. Supposed to be, pang-reyna ang upuan nito ah. Sigaw ni TJ habang suot ang kanyang bagong manager's uniform na gabidimeten na gawa rin sa abaka. Bumaba si Atan mula sa kanyang tricycle, inayos ang kanyang suot na designer na apron at binigyan ang lahat ng kanyang trademark ng ngiti. TJ, my friend, if you don't mind, hindi lang ito tricycle. This is the symbol of our hard work. Supposed to be, I am just a simple boy from Palampas. But eventually, ang Abaka Wigs natin ay nakarating na hanggang Hollywood. I heard that some famous actors are using our immortal wig because it doesn't fall off even during action scenes. Naging sentro ng komersyo ang Sitio Aglolood. Nagpatayo si Atan ng isang malaking sundo training center kung saan tinuturuan niya ang mga taga-barangay ng sining ng pagsusundot ng buhok ng nakapikit. Pero sa gitna ng selebrasyon, isang convoy ng mga itim na kotse ang dumating. Lumuwa mula sa mga sasakyan ang mga dati nating kakilala, sina Sofia, Constancia at Bridget. Pero ngayon hindi na sila magkakaaway, magkakasama na sila bilang The Wig Divas. Atan, if you don't mind, we are back. Sigaw ni Sofia habang nakasunglases. Supposed to be, we felt guilty for what happened in the city. Eventually, narinig namin ang success mo and we want to apply as your international marketing queens. Napatigil si Atan sa pag-inom ng kanyang buko juice. Sofia, Constancia, Bridget, yawa, what is the meaning of this? Supposed to be. Tapos na ang ating chapter sa Wig Factory. If you don't mind, why are you here in my peaceful sitio? Lumapit si Bridget at hinawakan ang kamay ni Atan. Atan, supposed to be, I was the villain. But eventually I realized na mas magaling ka palang businessman kaysa sa daddy ko. We want to help you expand to the world. If you don't mind, forget the past and let's make billions. Nagkagulo ang mga taga-sityo. Akala nila ay magkakaroon ng World War pero si Atan bilang mabilis matukso sa business opportunities ay napaisip. Supposed to be, I should say no. But if you don't mind, their experience is valuable. Eventually, mas lalakas ang Kagaw production. Pero, paano si Eki? Dahil sa pagdating ng tatlong wig divas, lalong uminit ang paligid sa Sitio Aglolood. Si Eki, na siyang Chief Financial Officer ng kumpanya, ay hindi natutuwa sa nakikita niya. Lalo na't nakikita niyang tinuturuan ni Atan si Sofia kung paano humawak ng abaka fiber ng nakapikit. Jonathan Tambiga! Sigaw ni Eki mula sa opisina. Supposed to be, busy tayo sa inventory. Pero bakit nakikita ko na sinusundot mo na naman ang damdamin ng mga babaeng iyan? If you don't mind, baka gusto mong gawin nating wig ang sarili mong buhok? Napatalon si Atan sa gulat. Eki, my love, please don't be so dramatic. If you don't mind, I am just sharing my skills. Supposed to be, they are our new partners. Eventually, mapapabilis ang ating global export dahil sa kanila. Para maipakita ang galing ng kanilang kumpanya, nag-organize si Atan ng isang Grand Abaka Wig Fashion Show sa gitna ng basketball court ng Barangay Palampas. Lahat ng karakter ay kasali. Si Glenn at TJ ang mga security, si Ivana na biglang sumulpot mula sa sapa, ang makeup artist at sina Sofia, Constancia at Bridget ang mga modelo. Nagsimula ang show. Rumampa si Bridget na may suot na towering abaka wig na abot hanggang kisame. Sumunod si Constancia na may suot na reggae abaka wig na may kulay ng bandila. Pero ang pinaka-highlight ay nang lumabas si Atan. Ladies and gentlemen, if you don't mind, behold the masterpiece. Sigaw ni Atan habang nakasuot ng wig na kumikinang. Supposed to be, wigs are just
for covering boldness, but eventually, we made it a fashion statement. If you don't mind, this is the Kagaw style. Sa gitna ng palakpakan, biglang umakyat si Eki sa stage. Hindi siya naka-wig, pero bit-bit niya ang isang malaking gunting. Atan, if you don't mind, supposed to be, this show is about business. But eventually, it became a show of your flirtiness. Mamili ka ngayon, ang kumpanyang ito o ang puso ko. Kung hindi mo sila paalisin, guguntingin ko ang lahat ng abaka rito. Natahimik ang lahat. Ang mga wig divas ay nagpost ng pabalibag. Si Ivana ay nakahawak sa kanyang motor at ang buong sityo Aglolood ay naghihintay ng sagot ng kanilang prinsipe. Tumingin si Atan sa gunting, tapos sa kanyang mga milyon, at tapos sa mga mata ni Eki na puno ng luha. Inayos niya ang kanyang kolar, kikinuha ang mikropono at bumulalas. Eki, if you don't mind, please put down the scissors. Supposed to be, I am the CEO. But eventually, you are the boss of my life. Yawa, aanhin ko ang mga wig na ito kung ang puso ko ay kalbo dahil wala ka. Ang buong audience. Pero bago pa makasagot si Eki, isang malakas na busina ng truck ang narinig. Isang delivery mula sa ibang bansa ang dumating pero ang laman nito ay hindi order, kundi isang legal complaint mula sa isang kumpanya sa Mars na nagkiklaim na ninakaw daw ni Atan ang design ng alien sundot technique. Habang ang lahat ay nakatitig sa truck na dumating, bumaba ang isang lalaking nakasuit na kulay metallic at may kakaibang antena sa ulo. Ito raw ang representative ng Galactic Hair Solutions ENSA mula sa planet Mars. Jonathan Bebe Atan, sabi ng alien representative sa isang boses na parang robot na may sipon. Supposed to be, your blind sundot technique is a patented technology from our planet. If you don't mind, you are infringing on our intergalactic copyright. Eventually, we will take your factory and all your abaka to Mars. Napaatras ang buong tropa. Yawa! Alien na ang kalaban natin! Sigaw ni Narcy habang nagtatago sa likod ng isang bundle ng abaka. At ampre, baka may eventually ka rin para sa mga taga-ibang planeta. Inayos ni Atan ang kanyang Kagaw CEO na sombrero, humarap sa alien at ibinigay ang kanyang pinakadiplomatikong ngiti. Mr. Alien, if you don't mind, let's be professional here. Supposed to be, your planet is very advanced, but eventually you have to realize that my sundot technique is purely Earth-made, specifically made in Barangay Palampas. Our abaka is not from Mars, it is from the soil of Aglolood. Hindi maaari, sagot ng alien. The speed of your sundot is impossible for a human. Supposed to be, humans are slow. Eventually, we will prove you are one of us. Biglang sumingit si Bridget at ang mga wig divas. Excuse me, Mr. Martian, if you don't mind, Atan is our business partner. Supposed to be, we have the best lawyers on earth. Eventually, kakasuhan din namin kayo ng trespassing sa aming sityo. Dito na nagsimula ang intergalactic legal battle sa gitna ng basketball court. Ngunit, sa gitna ng sigawan, may napansin si Atan. Ang antena ng alien ay parang gawa rin sa wig. Wait, Mr. Alien, if you don't mind, can I touch your antenna? Tanong ni Atan. Supposed to be, it is a high-tech sensor, but eventually, I can feel the texture of fake hair. Biglang hinila ni Atan ang antena at laking gulat ng lahat nang matanggal ito. Isa lang pala itong costume. Ang alien ay walang iba kundi ang dating asawa ni Miss Minchu na gusto lang manabotahe sa tagumpay ni Atan. Yawa! Fake alien! Sigaw ni TJ, bugbugin na yan. No, my friends, let him go. Sabi ni Atan ng may dignidad. Supposed to be, he is desperate, but eventually, truth will prevail. If you don't mind, let's go back to our celebration.
Pero bago pa man sila makabalik sa party, isang mas seryosong problema ang hinarap ni Atan, ang ultimatum ni Eki. Nagpapatuloy ang pampagubot, mga ka-alien. Bagamat napatunayan na peking alien lang ang dumating, hindi pa rin humuhupa ang galit sa puso ni Eki. Habang ang lahat ay nagtatawanan, nakita ni Atan si Eki na bit-bit ang kanyang mga maleta at naglalakad patungo sa labas ng sityo. Eki, wait! If you don't mind, si Tito saan ka pupunta? Sigaw ni Atan habang hinahabol siya gamit ang kanyang gold-plated tricycle. Supposed to be. We are celebrating our victory against the fake alien. Eventually, we should be planning our wedding. Huminto si Eki. Anay na ang mga mata ay puno ng lungkot. Atan, supposed to be. Masaya ako para sa iyo. Pero eventually, na-realize ko na ang buhay mo ay laging puno ng gubot. Sofia, Constancia, Bridget, Ivana, at ngayon pati mga peking alien. If you don't mind, gusto ko ng tahimik na buhay. You are too big for Sitio Aglolood, and I am just a simple girl. No, Eki, if you don't mind, you are the reason why I became big. Pagmamakaawa ni Atan. Supposed to be, this factory is for our future. Eventually, I will fire everyone, even the wig divas, just to be with you. Huli na, Atan, sabi ni Eki habang sumasakay sa isang dumadaang bus. Eventually, makakahanap ka rin ng reyna na bagay sa korona mo. Goodbye, bebe Atan. Naiwan si Atan sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga milyon, ang kanyang kasikatan at ang kanyang mga immortal wigs ay parang walang kwenta nang wala si Eki. Lumapit ang kanyang tropa para damayan siya. Atan, pre, yawa, ang sakit nun sabi ni Glenn. Supposed to be. Ikaw ang panalo today, but eventually, parang tayo ang talo. Tumingin si Atan sa langit, inayos ang kanyang nagululong buhok sa huling pagkakataon at nagdesisyon. Friends, if you don't mind, I am resigning as the CEO. Supposed to be I am a businessman, but eventually I am just a man in love. I will go after her. I will use my bicycle again if I have to. Yawa! Wait for me, Eki. Dito na magsisimula ang huling paglalakbay ni Bebe Atan. Isasakripisyo ba niya ang lahat ng kanyang yaman para sa pag-ibig? O baka naman may huling yawa twist na naghihintay sa dulo ng kalsada? Mga ka-alien, nagpapatuloy ang ating huling kabanata sa programang Pampagubot. Matapos ang matinding pag-aagawan ni Sofia, Constancia at Bridget sa loob ng paggawaan ng wig, hindi na nakayanan ni Eki ang kanyang nasaksihan. Ang babaeng naging sandigan ni Atan simula pa sa Palampas Elementary School ay tuluyan ng bumitaw. Jonathan! Mahinang tawag ni Eki habang nakatayo sa gate ng factory, bit-bit ang kanyang mga gamit. Supposed to be, ikaw ang protector ko. But eventually, ikaw pa pala ang magbibigay sa akin ng pinakamalaking gubot. If you don't mind, aalis na ako. I'm going back to Sitio Aglolood where things are simple and real. Napatigil si Atan sa pagsusundot ng wig. Eki, wait! If you don't mind, let me explain. Supposed to be, these ladies are just my fans. Eventually, marire-realize mo rin na ikaw lang ang my only one. Pero hindi lumingon si Eki. Sumakay siya sa bus paalis ng Katiklan. Naiwan si Atan na pinalilibutan ni Sofia na may dalang lasagna, si Constancia na may dalang saging, at si Bridget na may dalang kontrata. Biglang natauhan ang ating bida. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na sanay magsundot ng buhok at tiningnan niya ang kanyang gold-plated na accessories. Ladies, if you don't mind, please stop. Seryosong sabi ni Atan. Supposed to be, I am the prince of wigs. But eventually, I realized na a crown is useless kung wala ang aking queen. Yawa, what have I done? My charisma is a curse. Biglang binitawan ni Atan ang kanyang needle. Miss Menchu, if you don't mind, I am resigning. Supposed to be, I need the money. But eventually, I need Eki more. I'm going home.
Kinuha ni Atan ang kanyang lumang bisikleta, ang tapat niyang sasakyan na saksi sa lahat ng kanyang hirap. Kahit pagod na ang kanyang mga binti, nagsimula siyang pumadyak pabalik sa Aglolood. Padyak, Atan! Padyak for love! Heto ang pagtatapos ng ating kwento, mga ka-alien dito sa Pampagubot Stories. Ano kaya ang ending? Happy ba? O ano ba talaga, halina't sabay-sabay nating pakinggan ang dulo ng kwento. Inabot ng gabi sa kalsada si Atan. Ang kanyang tagilish ay naging pabulong na lang dahil sa matinding pagod. Self, supposed to be, I am tired. But if you don't mind, don't stop. Eventually, makikita mo rin siya. Pagdating niya sa bukana ng sitio Aglolood, nakita niya si Eki na nakaupo sa tapat ng kanilang bahay, nakatingin sa mga bituin. Huminto ang bisikleta ni Atan, sumabog ang huling gulong nito at bumagsak ang ating bida sa damuhan. Pogi pa rin ang bagsak, syempre. Eki. Hingal na tawag ni Atan. Supposed to be. I lost my job. If you don't mind, I am back to being poor. But eventually, I realized na ikaw lang ang kailangan ko. I don't need the lasagna, the saging, or the budget of Bridget. I only need your smile. Lumapit si Eki at tinulungan si Atan na tumayo. Yawa ka talaga, Atan! Pinadyak mo talaga iyan mula Katiklan hanggang dito? Supposed to be, galit ako sa'yo. Pero eventually, sino ba naman ang makakatagal sa isang bebe, Atan? Nagtawanan ang dalawa sa ilalim ng buwan. Dumating ang buong tropa, sina Glenn, TJ, Narcy at Panye. Bit-bit ang mga tuba at gitarang abaka. Atan pre, welcome home! Yawa, akala namin naging taga-Mars ka na doon sa city? Ngumiti si Atan, ang kanyang pinakamatamis na ngiti na nagpakinang sa buong sitio Aglolood. My friends, if you don't mind, the prince is back! Supposed to be, I went away to find success. But eventually, I found out na ang success is already here in our sitio. With my family, my friends, and my Eki. At doon nagtapos ang kwento ni Jonathan Bebe Atan, Tambiga. Hindi man siya naging bilyonaryo naman siya sa pag-ibig. Hanggang ngayon, kung mapapadpad kayo sa sitio Aglolood, maririnig nyo pa rin ang isang lalaking nagbibisikleta. Pantay ang ngipin, nagsusundot ng mga pangarap at laging may baon na eventually at supposed to be. Halina't mag-move on na tayo mga ka-alien. Hanggang sa muli nating pagkukwento dito lang sa Pampagubot Stories. Magpakabuhay tayo hanggang kailan natin gusto. Salamat sa inyong lahat. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka sa Pampagubot Stories. Kami ay iyong kasama.